Research has shown that fatherless children are more likely to experience difficulties with mental health, including higher rates of anxiety, depression, and substance abuse. So, yun na yung worst, mga kapatid, na growing up without a father, yung batang iyon will most likely mapupunta sa bisyo. And we are all seeing it sa ating pong society, and we all agree to that. 'Di ba? Hindi ito sa pang-insulto, hindi ito sa pang-degrade, pang-bababa sa kanila. Pero po mga kapatid, kung magsa-survey lang tayo, okay? Kung magsa-survey tayo sa kanila, bawat mga taong makikita natin, mga kabataan na merong vices, may mga bisyo, karamihan po sa kanila kulang ng ama or kulang ng ina. Okay? So, nagets po natin na ito palang, introduction pa lang. Okay? Studies ito, real. Real na mga data na nag-gathered throughout the ages na kapag wala ang father mo sa tabi mo, maraming magiging negative na effects. Di ba? Ito, natuwa lang po ako dito sa mga images na to. Hindi ko po sila kilala. Nakakita ko lang sa Pinterest, no? Like, it's, it is the standard ng Panginoon for a wife and a husband to be together. Na sila po yung bubuo together with the Lord ng kanilang family. Pero for some instances po na nakapasok ang kaaway sa family na nakakalungkot at inevitable. Hindi po may iwasan na talagang may mga broken families tayong nakakarap sa ating society. At sa lahat po mga kapatid, sa lahat ng social issues na kinakarap po ng buong mundo ngayon, we can be concerned sa climate change, sa global warming, sa pollution. Pero po mga kapatid, the greatest social issue na kinakarap po ng buong mundo is broken families. Because society is built first inside the house, inside the home, inside the family. Amen? Lord Yahweh is the ultimate Abba to us. Okay? Sabi po ng Psalm 68:5, a father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. Di ba? Ama ng mga walang ama at asawa or defender, tagapagtanggol ng mga biyuda. Ang ating pong Panginoon ay isang holy dwelling. Ang ating pong Panginoon ay someone that you can look up to and you can come up to in times of troubles. So Lord Yahweh is the ultimate Abba to us. He is our ultimate Father of all. So sabi po ni David dito sa Psalms 18:2, the Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. 'Di ba? Makita po natin dito yung yung magkaka-connectang ng mga words na sinasabi diyan, fortress, savior, protection, shield, saves, safety. No? Ang verse na ito ay nagpapahiwatig sa atin na ang atin pong Panginoon is like a fortress. Nakakita na ba tayo ng fortress? Pero bago po yan, ito po kasi yung meaning ng fortress. Isa siyang noun na sinasabing a fortified place. No, fortified. Ibig sabihin ng fortified, pinatibay na pundasyon. A fortified place, large, malaki, and a permanent fortification. Diba? When we say permanent fortification, sa sobrang tibay niya, calamities will not destroy it. Or even enemies of any kinds will not destroy it. Sometimes, including a town, di ba? Meron siyang town na pinoproteksyonan. A fort or a castle, di ba? Meron siyang someone na pinoprotektahan nang sa gayon, hindi easily madadamage yung loob. Kundi siya yung nagsishield sa outside forces, calamities man yan, or human forces. A place of defense or
security. So yun po yung meaning ng fortress. Kasi po ilang beses lalo na po sa Psalms, dinedescribe ang ating Panginoon bilang fortress. So ngayon ito po yung itsura ng fortress. Like ganyan, like para siyang wall, para siyang like pa-kastilyo yung ano niya, yung style niya. Pero po makikita natin na solid rock, solid foundation, large. Diba makita natin yung mga adjectives na ginagamit, fortified tower. Yan po yung fortress. Okay? Ano nga yung title natin? Abba, Father, My Fortress. So yun. Lord Yahweh is the ultimate Abba to us, and earthly fathers are meant to mirror His character. Okay? Kasi po, dahil po ang Panginoon natin is unseen, no? We cannot see Him physically, but we can feel Him with our hearts just sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dahil we have difficulty seeing physically the Lord, ginamit niya yung representasyon ng mga ama natin sa lupa. Nang sa gayon, mamimirror ng mga katatayan na iyan, yung karakter ng Panginoon, mamimirror nila yung identidad ng ating Panginoon. So that yung mga earthly fathers natin na ito, we can look up to them and we are seeing the light and the glory of our Father in heaven to them. Nagets mo natin? Ganun po kahalaga. Ganun po kahalaga yung mga ama natin. Diba? Earthly fathers are meant to mirror His character. Lalo na po sa bayan ng Israel. Okay? May mga charges po sa loob ng pamilya, lalo na sa isang ama, bilang leader ng tahanan. So ngayon, punta na po tayo sa Matthew chapter 1, no? Kasi, dinako po talaga ako ni Lord, no? And nais ko pong i-share ito sa inyo, mga kapatid. Sa Matthew po kasi, sa Synoptic Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, yung pangalan po ni Joseph, mentioned in the book of Matthew. Pero po hindi po siya natagpuan sa Mark and John. Makita po natin na yung istorya ni Joseph, mainly makita sa Matthew. Okay? Dahil kasi dahil hindi po natin siya nabasa, no? Hindi natin nababasa yung pangalan niya during the ministry of the Lord Jesus Christ para tuloy nakalimutan na natin siya. Pero mga kapatid, this is the only time, no? This is the only time that we are reading and we are seeing the name of Joseph. Napaka-importante po ng ministry ni Joseph bilang father sa paninimula po ng buhay ng Panginoong Hesus bilang tao dito sa mundo. Amen? So yun. Now the birth of Lord Jesus, the Messiah, was as follows. Ito na po yan, ipapanganak daw ang ating Panginoong Hesus. When His mother Mary had been betrothed. Okay, excuse me. Mapapansin po natin na gumamit po ako ng NASB, New American Standard Bible. Gumamit po ako ng NASB translation dito dahil ang NASB po ay word-for-word translation. Greek to English, Hebrew to English. Okay? So ngayon kasi pagka nagbabasa po tayo ng Bible, sa NLT ko po nakalagay lang dyan, engage to marry. Engagement. Pero po sa NASB, ang kanilang describe is betrothed. Okay? When His mother Mary had been betrothed to Joseph. Before they came together, she was found to be pregnant by the Holy Spirit. Okay? Bago sila magsama, natagpuan daw na nabuntis si Mary. Okay? We are all familiar to this story, right? Lalo na leading to December 25, talagang akma lang na marinig natin yung storya ng pagkapanganak ni Lord. Pero ito po, yung word po na betrothed, ito po yung konteksto niyan. Betrothed. The term betrothed refers to a formal, binding agreement between a man and a woman to marry. Okay? Which was a central part
of Jewish marriage customs during the time of Lord Jesus. So ngayon, ang betrothal po, nung time na yan, hindi lamang po siya just an engagement. Betrothal was more than just an engagement. It was a legal contract that typically lasted about a year. Isang taon po. Before the actual wedding. During this period, okay mga kapatid, during betrothal period, the couple was considered married. Considered na silang kasal. Okay? Without being performed the wedding ceremony. They are considered husbands and wives already in the eyes of the law. Though they did not live together or consummate the marriage until the wedding ceremony or having sexual relations. Okay, pero yun po yung betrothal. Kaya naalala ko po talaga yung sinasabi sa atin ni Apostle Pablo sa Corinthians, maging sa atin. Kayo ay betrothed sa Panginoong Jesus. And then yung wedding ceremony matatagpuan sa Revelation, sa new heaven and new earth. But, hindi ibig sabihin na betrothed kayo, hindi yan trial and error. Na pagka nasa betrothal period kayo, 1 year kasi yun before the actual wedding ceremony. Hindi yan trial and error. Okay? Hindi po yung trial and error na, sige, pag may nagloko sa atin, doon natin mapapatunayan na hindi ka para sa akin. Hanap na lang ako ng iba. Hindi yan. Hindi trial and error yung betrothal kasi when you are betrothed to each other, nandyan na yung formal agreement ng family ng babae at family ng lalaki. That one day, di ba? Dahil nagpe-prepare yung husband para sa wedding ceremony at higit sa lahat, pine-prepare niya yung tahanang titirahan nila. So yun po, hindi lang siya trial and error na parang dating lang na, sige, break na tayo, ganito, ganyan. Hindi. Ang betrothal is a preparation and a commitment already. Because you are considering each other husbands and wives na. Okay, nayos mo natin. So ngayon meron na, may pinanghahawakan na sila sa isa't isa. Husband na kita, wife na kita. Kaso nga lang, bakit ka natagpo ang buntis? Sino ang ama? Maghiwalay na tayo. Yun po ang eksena ng Matthew chapter 1. Medyo lang kasi, ang bilis lang natin basahin, no? Pero grabe po yung bigat na nararamdaman siguro ni Joseph nung nalaman po niyang buntis yung kanyang wife. And her husband Joseph, since he was a righteous man, note po, binold ko po dito yung righteous man. Matuwid na tao raw po si Joseph. Okay? So, maybe maalam po siya sa Book of Moses, sa Law of Moses, and then maalam po siyang mag-obey kay Lord. He did not want to disgrace her, 'di ba? Kasi po mga kapatid, dahil formal, 'di ba? Formal nalaman ng magulang ng babae, nalaman ng magulang ng pamilya ng lalaki na ikakasal kayo one day, tapos matatagpuan na buntis si Mary. Doon po makikita na kailangang i-break iyan at inevitable po, hindi po mapipigilan na magiging public po iyan. Okay? Kasi you're engaged di ba? Kaya nakikita natin yung significance ng mga engagement ring. Na gusto mong ipakita sa mundo, no, ito yung tanda na patungo na kami doon sa kasalan. That we will be one in marriage. Sorry. Diba? So ngayon kung pinapublicize po yung engagement, nakakalungkot po sa part ni Joseph na I have been preparing for you, for us. Tapos malalaman kong buntis ka. Diba? And bilang betrothed, we haven't have any sexual relations. So ano nangyari? Maybe, you slept with another man. So malungkot yun. Malungkot, napakasakit na maramdaman ng isang asawa na ganun. Pero dahil righteous man po, righteous man po si Joseph, hindi po niya pinahiya publicly si Mary, and he planned to send her away secretly. Yun. Ito po yung unang challenge na nakaharap nila, no? Buntis si Mary,
wala na. Ano na to? Wawakasan na natin to. Di ba? Yun yung relationship nila during this time. But when he had thought this over, no? Behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Na naginip siya, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife. For the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. Okay? So dahil nangangamba na si Joseph, nagpakita po ang angel of the Lord sa kanya. And we believe si Angel Gabriel po ito, na una niyang sinabi, binanggit ang pangalan ni Joseph at kinonekta kay David. Bakit mga kapatid? Kasi sabi ng prophecy, sabi po ng propesya sa Old Testament, ang Messiah na paparating sa New Testament ay nasa lineage, nasa lahi, nasa bloodline ni David, King David. At makikita po natin, si Joseph yung magiging fulfillment noon. Diba? He was in the lineage of King David. And then, in a way, sinabi ng angel na to, ma-comfort ka. Okay, ma-comfort ka, huwag kang mag-alala kasi this must be fulfilled. Ikaw yung ka-fulfillment ng sinasabi ng prophecy na sa lineage ni David magmumula ang Messiah. So ngayon, nilinaw nung angel na iyon na yung kinoconceive ni Mary is not from another man, but it is the Holy Spirit. Okay? So ngayon mga kapatid, dito natin natagpuan yung virgin birth ni Mary. He was conceived by the Holy Spirit. Okay. She will give birth to a son, and you shall name him Jesus our Lord. Okay? So yung papangalanan mo siyang Lord Jesus. For he will save his people from their sins. Okay? Alam ko binold ko ito pero parang di ko na-bold. Ayun. From their sin. Kasi po, again, I will say this, yung mga Israelites yung time na to, they thought na yung Messiah na paparating will be a political figure or a literal king na ililigtas sila sa Roman Empire or sa bansa na sumasakop sa kanila. Diba? Para siyang military figure kagaya ni Joshua. Pero dito po, unang ni-reveal, okay? Unang ni-reveal, kanino? Kay Joseph. Unang na-reveal kay Joseph na ililigtas ng Panginoong Hesus ang people mo first and then the Gentile from their sins. From their sins. Kasi po, higit sa lahat, hindi naman Roman Empire yung nag-aalipin. Higit sa lahat sa bayan ng Israel. Higit sa lahat po ang kasalanan yung umaalipin sa ating lahat. Amen? So ngayon, the greatest enemy, okay? The greatest enemy that the Lord will be defeating is sin, not the Roman Empire. Okay? Hindi lang po siya makikipaglaban sa Roman Empire, bagkus greater from Roman Empire yung kanya pong kinakarap in the spiritual realm. That is the sin. So ngayon, sabi diyan, now all this took place so that what was spoken by the Lord through the prophet would be fulfilled. Ano po iyon, yung mapufulfilled? Sabi diyan, behold, the virgin will conceive and give birth to a son, and they shall name him Emmanuel, which translated means God with us. So yun po yung na-topic nung nakaraan, nung November 10 sa youth worship service po natin, the name Emmanuel, di ba? Kasi po, ito po yung sinasabi sa prophecy, na pagka sinabi nating Emmanuel, it simply means God is with us. Kasama mo ang Panginoon. Note po, from their sins. From their sins. Kasi po ito po yan mga kapatid. God is with us, ito po yun. Sin separates us from the holiness of the Lord's presence. If there is a presence of sin somewhere, the presence of the Lord is not in there. Kasi po, sa sobrang holy po ng ating Panginoon, just a single blemish of sin, hinding-hindi po magmamatch or hinding-hindi
nararapat sa kanya pong presensya. Remember the holy ground kay Moses? So ngayon, yung kasalanan po yung separate sa atin from the presence of the Lord. Kaya nga po maalala natin, nung nakadipa si Lord Jesus Christ sa cross, punong-puno na siya ng kasalanan ng maraming tao, especially His elect. Ano po yung sabi ng Panginoon? Ama, bakit niyo ako pinabayaan? Dahil po yung holiness ng Panginoong Ama at yung glory niya, hindi na madama ng Panginoong Isus kasi punong-puno na siya ng kasalanan po natin. In short, nung nasa time po ng pagkapako ni Lord sa krus, God is not with me. Nagets mo natin? Next week po. Next week, Next week mga kapatid, itatakal po natin yung kabigatan ng kasalanan. Okay, pero hindi po natin to pagfo-focusan ngayon. Okay, ayoko po mag-dwell doon ngayon. Pero po, eto lang po yun. Gusto ko lang muna i-emphasize, pahapyaw. Nung nakadipa si Lord Jesus Christ sa cross, God is not with me because of the sins of many people. Diba? So yun na po yun. Dahil parang hindi natin ma-feel na the Lord is with us kasi meron tayong mga kasalanan. But, thankfully, mga kapatid, ano nga sabi niya? From east to west, kinalimutan ko na yung mga kasalanan ninyo. You have been cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ. That is why I sent you the Holy Spirit to comfort you and to assure you that your sins are forgiven, that your sins are forgotten. Amen? So yun. Sabi po ng 1 John 3:16, no? Yes, 1 John po. 1 John. Sabi ng 1 John 3:16, this is how we know what love is. Lord Jesus Christ laid down His life for us and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Diba? So, bakit ko to tinatakal? Kasi balikan nga po natin. He will save His people from their sins. Yun po kasi yun. Ililigtas ng Panginoon tayo sa ating mga kasalanan. So ngayon, sa verse 24, and Joseph awoke. So pagkagising niya from his sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. Ano nga po describe ng Bible kay Joseph? He was a righteous man. Isa pong karakteristik ng righteous man is when you hear a word from the Lord, you will immediately act on it and you will obey it. Hindi ka po susunod sa sarili mong flesh or sarili mong motibo. That is how a righteous man should be. Hindi na po siya nagduda. Hindi na po siya nagdalawang isip na, hala, what if hindi totoo yung sinasabi ng angel? What if si Satan pala yun? Hindi. Hindi na siya nag-alinlangan, sinunod niya ang sinasabi ni Lord na nagko-conceive si Mary sa pamamagitan ng Holy Spirit. At ito po yan. Bakit kasi natin tinatalakay si Joseph, mga kapatid? I-conclusion na natin. Pero dadaanan pa rin po natin. Kung wala po si Joseph sa tabi ni Mary, hindi po mapoproteksyonan si Mary. Dahil napakarami pong challenges ang kakaharapin nila mamaya-maya. Ganun po ka-importante ang mga tatay, mga ama. Lalo na kapag ang mga asawa po nila buntis. Amen? Next. But kept her a virgin until she gave birth to a son. And he named him Jesus Christ our Lord. So pinanganak na po ang Panginoong Hesus. Pinanganak na siya. Okay, napanganak na po ang Lord. Lord Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men, okay? Wise men po. So ngayon, wag po kayo maniniwala sa Christmas carol na nagsasabing may 3 haring nagsidalaw. Hindi po 3 hari yon. Matatalinong tao po yon, wise men. And sabi po ng theologians, they are astronomers. They study the stars. Okay? Meron daw mga wise men from eastern lands. Ano po yung tinutukoy na eastern lands dito? Land of the East.
tinutukoy po na land of the east dito is maybe Persia or Babylon, kung saan po na-exile ang mga Judean nung time ni Jeremiah and Prophet Daniel. So ngayon, nanggaling daw po sila sa eastern lands. Ibig sabihin, mga hintil, mga Gentile po, yung mga taong ito. Arrive in Jerusalem asking, nagtatanong sila, ano yung tanong nila? Where is the newborn king of the Jews? Okay? So grabe no, kahit Gentile po sila, coming from a distant land, sa Babylon or Persia, they know that the king is born. Okay? They recognize that the king is born, king of the Jews. We saw his star as it rose, and we have come to worship him. Okay? Wow. Nakakagulat and nakakashock coming from a Gentile person. So ngayon, King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. Na, excuse me, na-disturb siya, na hindi siya naman palagay. He called a meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, nagtanong siya sa mga Pariseyo at nagtaturo ng katuruan, where is the Messiah supposed to be born? Okay? Dahil po, hari si King Herod nung time na ito, of course, nagwo-worry po siya sa sinasabi nilang may bagong hari na isisilang. Kaya nga po na nakikita natin sa movies, napapanood natin sa movies, yung term na ganito, hindi pa pinapanganak yung tatalo sa akin. Nagis mo natin, ito po yung nangyayari kay Herod, bakit siya nababalisa? Ayan na, ipapanganak na yung tatalo sa iyo. Di ba? The king. Again, mga kapatid, akala po nila yung king na paparating will be a military figure na iwa-wipe out yung Roman government. Pero sin po yung kanyang ididil. Okay? Natakot lang po si King Herod kasi siya yung king nung time na ito. At nagpatawag po siya ng meeting sa mga Pariseyo. Nagtatanong siya, where is the Messiah supposed to be born? No? At ang reply nila, in Bethlehem, in Judea. They said, for this is what the prophet wrote. Okay? Alam na alam nila yung propesiya kung saan ipapanganak ang Lord. So, minention nila ito kay King Herod. And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah, for a ruler will come from you, who will be the shepherd for my people, Israel. Saan po pinanganak si King David? Pinanganak po siya sa Bethlehem. Diyan po siya pinanganak. At diyan din daw po magmumula ang ating Panginoong Jesus. Nakakalungkot nga lang po mga kapatid. Balikan nga natin, pagka binalikan po natin to, yung mga hentil, yung mga wise men galing sa Persia or Babylon, sa eastern lands, hinahanap po nila yung Messiah so that they can worship Him. Pero nakakalungkot po, okay? Naghahanap sila, tapos etong mga Pariseyo, nagtuturo ng katuruan, hindi na nila kailangan hanapin. Alam na alam nila kung saan matatagpuan ng Panginoong Hesus, pero hindi po nila pupuntahan on themselves. Anong ginawa nila? Ginamit po nila yung knowledge na ito para maging kagamit-gamit kay Satan, the adversary. Kasi hindi naman po, kasi ito, lolokohin po tayo ni King Herod dito. Sabi ni King Herod, ilapit niyo ako kay, excuse me, ilapit niyo ako sa Messiah kasi gusto ko siyang i-worship din. Pero in reality, papatayin niya si Lord Jesus. So ano nangyari? Nagpagamit ang mga Pariseyo na ito. Top secret dapat ito yung mga kapatid They know the prophecy. Top secret to. Saan magmumula ang Messiah? Tapos ganun-ganun mo lang i-reveal sa kaaway? Nakita po natin yung pagkukulang ng mga tao rito. Pero ano nga po ang title? Abba Father, my fortress. Makita po natin kung gaano pinroteksyonan ng Panginoon yung baby na sanggol na walang kalaban-laban on his weakness. Then Herod called for a private meeting with the wise men. O sila naman pinatawag nila afterwards. Sabi niya sa mga wise men na, he learned from them the time when the star first appeared. Then he told them, go to Bethlehem, wise men, and search carefully for the child. And when you find him, come back and tell me so that I can go and worship him too.
Di ba? Mapagkunwari po si Herod. Gusto niya raw sambahin yung child na ipapanganak. Pero in reality, gusto po niyang patayin iyon kasi natatakot nga siya na baka one day, pagka lumaki na ang baby na ito, he will overthrow me. Okay? So, inutusan po ng wise men. Note po natin, wala pong reply yung wise men dito. Maybe, dahil hindi na sila nag-reply, or hindi na po sila nag-promise kay King Herod na, sige, we will obey you. We only find silence from these wise men kasi they know the truth of the character of King Herod. He is lying when he says that he will worship that child. Pero po in reality, papatayin niya ito. So after this interview, the wise men went their way. Umalis na sila. And the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. So yun po pala. Galing po sila sa Persia, sa Babylon. From that standpoint, nakita po nila yung star. Ang layo nun Ang layo po nun. Hindi lang po yan mula dito hanggang kanto ng Perez. Di lang ganyan yan. Hindi. Napakalayo nun, Babylon to Jerusalem. Natatanaw po nila yung star na iyon na napaka-bright. So ginaid po sila noon patungo sa Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with joy. They were filled with joy. On the other hand, yung mga Pariseo, alam na nila na Messiah na yun, paparating na. That is the Messiah that you are expecting since the prophets' times. Tapos wala man lang kayong joy. Medyo nagrarant lang ako, pero kasi ganun po yung nila eh. Naging act nila nung time na to. Na ba't hindi kayo natuwa? Tignan mo yung mga hintil. Natuwa nung nakita yung star. Pero kayo, pinagkaluno nyo pa. The Lord always provides guidance for all who walk according to the light they have. Even if it is so little, the present and added light always leads to Christ and gives great joy. Sabi po yun ng King's Commentary. Wherever the light is, there is the Lord also. Kaya po sabi niya sa John 8:12, mga kapatid, whoever walks in the light will never walk in darkness again. Diba? Whoever has the light of Christ, yun po yung akma. Diba? So ngayon, yung liwanag po na ito, sa kadiliman, napakaganda pong senaryo na ito, that the light among the darkness, kahit nag-i-sparkle lang po iyan, kahit maliit lamang iyan, napaka-importante at napaka-significant ng konting liwanag na meron po tayo. Lalong-lalo na po kung liwanag yan ng Panginoon na nasa buhay po natin. Wag lang po natin hahayaan na completely mawala yung ilaw na sinindihan ng Panginoon sa mga puso po natin, mga kapatid. Kahit umaandap-andap yan, lumalaban po yan. Kaya wag po tayong magpapagapo sa kaaway. Next. So, 2:11, they entered the house, no? Kasi po nakikita po natin yung mga movies, yung mga Superbook. Hindi accurate yung adoption po ng mga napapanood natin. No, yung napanood natin, pagpanganak ni Lord sa sabsaban, nandyan na rin yung wise men. No! Hindi po ganun. In reality, pinanganak na si Lord. Maybe he is 1 year old already. No, toddler na po siya, hindi na po siya infant. Nung dumating yung mga wise men. 1 or 2 year old na po ang Panginoong Jesus. Toddler na po siya, hindi na po siya infant. So ngayon, sa sobrang tagal, sa sobrang layo ng pinanggalingan ng mga wise men na iyon, lumaki na ang Panginoong Jesus. Okay, nakita po nila. They entered the house and saw the child with his mother. Wala po si Joseph. Nasaan si Joseph? I don't know. Baka nagtatrabaho. At note po natin, child yung unang binanggit. They saw the child with his mother. Una po nilang nakita ang Panginoong Jesus. And they bowed down and worship Him.
Then they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Okay, wait lang po mga kapatid. Eto na. Meron po kasi akong theory. Meron po akong theory na bakit talaga yung mga hentil na ito, they choose to worship the King of the Jews kahit hindi naman nila alam yan at di naman sila Israelites. Saan nga po sila galing? East. At yung banggit po sa Babylon, land from the east, yun po yung binabanggit sa Babylon. Ano po nangyari nung panahon ni Daniel? Meron pong mga kaklase si Daniel. Ano yun po natin Kaklase like colleagues ni Daniel. Babasahin po natin, ma-amaze po kayo sa theory na ito. Daniel 2:13. Okay? Doon po sa Daniel 2:13, makikita po natin na yung mga tao raw sa Babylon na mga kasama ni Daniel na mga wise. Kasi po, bansag din po kay Daniel, wise men. Ano po sinabi doon sa Daniel 2:13? May mga tao daw sa Babylon na nag-aaral ng astronomy, ng mga stars. So maybe, dahil si Daniel ay righteous man, hindi po siya nag-kept silent in the midst of darkness. Anong nangyari? Ini-influence niya pa yung mga kasamahan niya about his God sa foreigners. So ano nangyari? Theory ko, na-influence ni Daniel yung mga kaklase niya, colleagues niya, na mga Babylonians patungkol sa coming of Messiah. So dahil na-intrigue sila, years and years and years later, binalikan po nila yung sinabi ni Daniel. At nagtagpo-tagpo po, nagmatch po yung years later na paparating na ang Messiah. So yun lang po, medyo lang yun, theory lang yun. Kaya sila nag-bow down and worship. Ito po, napaka-significant po ng gold, frankincense, and myrrh na regalo. Kasi ito po yun. Yung gold po, speaks of royalty. Sabi ni David Gusick sa commentary niya. Yung niregalong gold, royalty. Di ba? Parang pagka sinabing ginto, ano talaga yan? Para sa harian. So ngayon, pinapakita na ang Panginoong Hesus, hari. Frankincense. Ito po ay nakukuha sa specific tree na ginagawa nilang oil. Ano pong sinasabi dyan? Speaks of divinity. Diyan napapakita na yung taong inaalayan mo ng offering na yan, ng gift na yan, is a divine, is a God, is the Lord of Lords and King of Kings. And then lastly po, itong myrrh. Sa Tagalog po nito, mira. Ang myrrh po, ginagamit sa burial. Ginagamit po yan sa burial. Sa pagkapatay. Yung pagkalibing. Embalsamo. Nakita po natin, wala pong alam yung wala pong alam yung mga wise men dito, pero po grabe yung gifts nila. Gold, pinapakita, the King of the Jews. At hindi lang King of the Jews, the King of Kings. Frankincense, divinity, God, Lord of Lords. Ano po yung last, yung myrrh? Burial, embalming, mamamatay. Ganda ng details mga kapatid, palakpakan po natin ng Lord. Ganda ng details na sinasabi dito, mamamatay yung King of Kings, Lord of Lords. Next, in the same way, ito po kasi po, syempre, bata pa lang si Lord dito, toddler pa lang siya, hindi naman niya magagastos yung mga gifts na ito on his own. Syempre, sino gagastos? Mga magulang. Kaya kapag nakakatanggap ang mga bata, galing sa ninong at ninang ng pamasko, ano sasabihin? Anak, tatago ko muna. Anak, tatago ko muna. Di ba? Tapos, syempre, ang bata, curious. Sabihin nila, nasaan na yung, naranasan nyo, sisingiling kayo niyan. Nasaan na yung pamasko ko? Nung tandang-tanda ako pinamaskuhan ako di ba? Pero syempre, di ba, yung mga magulang yung gumagamit noon, for the good din naman Kaya nakaka-puzzle na pagka siningil mo, nasaan na yung napamaskuhan ko? Kinain mo na kaya, ano mo na kaya, nadumi mo na. Yun na yun yung kinakain mo. Di ba? Akala mo kasi, bilang bata,
laruan lang, yung mga ganun lang, pleasure mo lang yung makukuha. Pero ito po yun. Ano po ang pinapakita nito? Yung mga wise men, talaga, binibigay po nila yun kay Lord. Pero yung mga gifts na ito, napunta po kay Mary and Joseph. And nawa, gagamitin po ni Mary and Joseph wisely. In the same way po mga kapatid, in the same way, when we give to the Lord Jesus today, we do not give Him directly, but to His people who use those gifts on His behalf and benefit. And hopefully, wisely. Diba? Pag nagtatites tayo, hindi naman tayo directly nagbibigay kay Lord. But to His people, to His servants, for the ministry, for the growth. Diba, nag-gets po natin na pagka po tayo yung nagbibigay, yes, kay Lord ito, kay Lord ito. Diba? Nalulugod na ang Lord kapag ka nakikita niyang faithful kang nagbibigay sa Kanya kasi hindi man niya matanggap iyan, no? Siyempre, hindi naman ibabato mo yung barya, o Lord, sambot. Hindi naman ganun yung sistema doon. Pero kapag ka naandyan na yung act of giving mo, eto kay Lord to, kay Lord talaga yan. Diba? And then, may pananagutan kung sino yung kumukuha niyan, kung sino yung nagre-receive niyan, nawa ginagamit wisely. Diba? Yun po yung sabi ni David Gusick. So ngayon, patapos na po tayo. When it was time to leave, no, paalis na po sila, they returned to their own country by another route. Hindi na po sila dumaan sa unang ruta nila, for God had warned them in a dream not to return to Herod. Wag na kayong babalik kay Herod. Kasi syempre, pag bumalik kayo kay Herod, pagre-reportin niya kayo niyan at papatayin niya na yung child. Pero naging masunurin po yung mga wise men na ito. And dahil binigyan po si Lord Jesus ng mga mamahaling mga gifts na ito, gagamitin po ito ni Joseph and Mary para tumakas sa Egypt. Gagamitin po nila yung financial na ito para makatakas sa Egypt. Kasi po, ito po yung mangyayari. Pag alis ng mga wise men, an angel of the Lord appeared to Joseph. Nagpakita na naman yung angel. Get up! Tumakas kayo sa Egypt. Pumunta kayo sa Egypt with the child and his mother. The angel said, stay there, manatili kayo until I tell you to return. Magstay lang kayo dyan. Because Herod is going to search for the child to kill him. Diba? Amazing ang Lord. Nakita na po natin yung guidance ng Father up above. Walang kalaban-laban si Lord Jesus. Ganun po siya kadakila. Kinakatakutan ni Herod. Bata, kakatakutan mo? Ganun siya katakot. Dahil he is recognizing that that child is the one true king, king of the Jews. So ngayon, pinapatakas na sila sa Egypt kasi papatayin ni Herod ito. That night, Joseph left for Egypt. Righteous man si Joseph, masunurin siya kay Lord. Umalis na sila, pumunta silang Egypt with the child and Mary, his mother, and they stayed there until Herod's death. So yun, namatay na si Herod, praise the Lord. This fulfilled what the Lord had spoken through the prophet. I called my son out of Egypt. Ito po yung matatagpuan natin sa Hosea chapter 1. 11:1. So ngayon, Herod was furious when he realized na nautakan daw siya ng mga wise men, tinakasan siya. Kasi 1 year later, 2 years later, di ba? Or months later, hindi na bumalik yung mga wise men sa kanya. So ngayon, he sent soldiers to kill all the boys in and around Bethlehem who were 2 years old and under. Ayun, nag-gets na po natin kasi inutusan niya yung mga wise men, ang tagal nung paglalakbay nila. So ngayon, naging toddler na si Lord Jesus Christ dito. So ngayon, nag-speculate si King Herod na baka yung child lumaki na. 1 year old or 2 years old na siya. Sige, papatayin natin yung mga toddler sa Bethlehem. Di ba? Based on the wise men's report of the star's first appearance.
So nakakahindik po at sobrang lala ng pinagagagawa ni Herod. Napapatay po siya, hindi lang isa eh. Yun kasi yung ano niya, yung goal niya. Isa lang naman papatayin niya. Pero dahil the Lord protected Lord Jesus Christ through Joseph, the father of Lord Jesus Christ, tuloy, sa kasamaan ni Herod, pinagpapatay niya lahat ng mga sanggol. So ngayon, napulpil po yung prophecy ni Jeremiah dito. Sabi po dyan, a cry was heard in Ramah, weeping and great mourning. Rachel weeps for her children, refusing to be comforted for they are dead. Nakakalungkot po yung storya ng ating Panginoong Jesus. Matutuwa po tayo eh. Nakakatuwa talaga. Sobrang nakakatuwa that the King has come. But, in the presence of evil of this world. Amakin mo ba naman yan? The King is coming eh. Dapat may red carpet dyan eh. Pero ano sumalubong sa kanya? Evil of this world. Kasalanan ng mundong ito. Again, wala pong kalaban-laban si Lord Jesus bilang sanggol. Pero that is how the Father God protecting Lord Jesus sa pamamagitan ng kanyang ama. When Herod died, patay na si Herod, buti na nga. An angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. Get up! The angel said, take the child and his mother back to the land of Israel. So yun, babalik na kayo kasi patay na si Herod. Because those who were trying to kill the child are dead. Last verse po, last verse. So Joseph got up and returned to the land of Israel with Lord Jesus and his mother. But when he learned that the new ruler of Judea was Herod's son, patay na si Herod, anak naman ni Herod, he was afraid to go there. Takot siya. Then, after being warned in a dream, he left for the region of Galilee. Kaya dyan nalalaki si Lord sa Galilea and specifically sa Nazareth. Sabi nga po natin Nazareth. Okay, this fulfilled what the prophets had said. He will be called a Nazarene. Kaya po ang bansag sa kanya ng mga tao throughout the ministry ni Lord, Jesus of Nazareth, Lord Jesus of Nazareth. Tuloy, napapazal yung mga Pariseyo. Tinatawag ka na Jesus ng Nazareth. Eh alam naman namin na sa Bethlehem magmumula ang Mesaya. So hindi ka Mesaya kasi taga Nazareth ka. Alam niyo po ba yung ano na yun, yung explanation na yan? Ito po yung napakasimple po niyan. Kung yung mga Pariseyo, di ba? Kung ang mga Pariseyo po, nagsitahimik na lang sa pag-aakusa, sa pagko-question, kung siya talaga yung Mesaya, why not nagtanong ng maayos? Sa tingin niyo, pag tinanong niyo si Lord Jesus, ng mga Pariseyo, halimbawa, mga Pariseyo, tinanong si Lord, Lord, saan ka pinanganak? Sa tingin niyo, magsisinungaling si Lord? Pinanganak ako sa Bethlehem. Tapos, pagka sinabi ni Lord, sasabihin ng mga Pariseyo, Bethlehem, edi ikaw nga ang Mesaya. Maniniwala na kami. Pero wala pong nagtanong. Kaya po napakahalaga ng pagtatanong. Simpleng details lang. Kasi hindi sila nagtanong, in-insist na nila, Jesus of Nazareth, Nazareth, Nazareth. Kaya sinabi nila, what good? Di ba? Anong good ang matatagpan natin sa Nazareth? Ay napakalit ng Nazareth. Hindi naman siya dyan pinanganak, dyan sila lumaki. Inalaw yan ni Lord. Di ba? Lahat po ng iyan, nag-orchestrate ang Lord. So ngayon, sabi po ng Psalms 91, 1 and 2. Talagang ito po yung live verse ko. Mga kapatid, ito po yung conclusion. Abba, Father, my fortress. Sabi po ni David yan, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Purihin po ang Panginoon. Di ba? Makita po natin na parang si Joseph yung ginagamit eh. Si Joseph yung ginagamit para maproteksyonan ang walang kalaban-laban na sanggol na Panginoong Jesus. Pero po, in reality,
the words, the promises of the Lord is truly the one who is protecting Lord Jesus. Kaya nga po napakaganda ng pagkakasulat ni Matthew sa lahat ng Matthew. Pagkakasulat ni Matthew sa lahat ng gospel. Kasi po, punong-puno ng fulfilled prophecy ang Matthew. Hindi nyo po mababasa si John, hindi nyo mababasa si John na nagsasabi si Apostle John ng, eto, napulfill sa prophecy, patunay ito na siya ang Messiah. Hindi po, si Matthew lang ang gumawa niyan. Na lahat ng nangyayari sa ministry ni Lord, sa buhay ni Lord, sinasabi niya, siya talaga yung hari ng mga Hudyo na pinulfill sa prophecy. Ayun His faithful promises, those prophecies coming to reality. Yung mga promise na na-fulfill. Kaya po mga kapatid, blessed are those who trust in the Lord. Kasi po ang mga tao, promise breaker. Pero po ang Panginoon, He is a promise keeper. Amen? Magtiwala lamang po tayo, di ba? Sa kanyang salita. He will rescue us, He will guide us, He will save us. And higit sa lahat, mga kapatid, we will find protection sa presensya at salita po ng Panginoon. So, lakaran natin every day of our lives yung mga salita ng ating Panginoon. Kasi, kung hindi natin lalakaran, magkikreate tayo ng sarili nating lakaran. Ano tendency? Mahuhulog po tayo sa bangin. Pero kung lalakad po tayo sa guidance and counsel ng Panginoon, tayo po yung makaka-find ng peace. So ngayon, tayo po tayong lahat, itong mga message to for all the men of God out there. Men of God, just like Joseph, are called to lead with humility, righteousness, and obedience to God's calling. Joseph faced challenging situations, yet he chose to honor God in his decisions. Kasi po, bilang mga kalalakihan, bilang mga leader, nakaka-pressure po sa mga decision makings. Sa buhay-buhay, nakaka-pressure na mag-decide. Diba? Ito ba talaga? Lalong-lalo na pagka nakakaharap ka ng challenging na situations. Pwedeng gumive up si Joseph. Diba? Ayoko na. Ang hirap ng calling ko. Ako yung tatay ng anak ng Diyos. Pwede siyang mag-give up, pwede siyang sumuko. Na bakit palipat-lipat kami ng bahay? Pinanganak sa Bethlehem, sa Saban, tapos punta ng Egypt. Pero hindi po. Nagtiwala po siya sa sinabi ng angel ng Lord sa kanya, sa salita ng Panginoon. Nang sa gayon, ma-honor mo ang Panginoon sa mga decision makings mo. Diba? Pero of course, mga kapatid, hindi porket wala yung asawang babae dito, hindi na siya pwede magsabi. Of course, yung asawang babae, naririyan yan to guide also and to took care and paalalahanan ang mga leaders ng tahanan. Diba? Kasi, late ko na po ito nasabi, siguro inalaw ni Lord dahil makakalimutin ako. Bansag po natin sa mga katatayan natin bilang mga Pilipino ay yung mga ama natin ay haligi ng tahanan. Yung haligi na yon ay fortress. Yung haligi na iyon, siya yung nag-guide. Yung haligi na iyon, siya yung nagpo-protect sa mga anak at kanyang asawa. Diba? Ganun po kahalaga yung responsibilidad at role po ng mga men of God natin sa pagtataguyod ng pamilya. Pero of course, kung wala pa tayong pamilya, kung nasaan ka man, be as rock as hard to protect those whom you love. Yung mga kapatid mo, yung nanay mo, yung mga kaibigan mo, stand firm to the truth. Remember, true leadership comes from a heart aligned with God's purpose and through righteousness. God will guide us and protect us. Keep trusting Him just as Joseph did. Amen? Amen. So ngayon, awitin po natin yung Diyos ka sa amin, yung atin pong kinanta kanina. Na nagsasabing, yes indeed Lord, indeed. Ikaw po ay aming Panginoon, aming Ama, faithful sa amin. Pinoproteksyonan kami, hindi po kami pinababayaan. Thank you, Father God, for your protection. Thank you for your
guidance and counsel. Aming Amo. Ama. Yes, mga kapatid. Just like Joseph, he remained faithful, he remained steadfast to the Lord's promises because the Bible says he is a righteous man. And a righteous man never fears what the evil of this world can do to harm you or even your family. Because a righteous man is always praying, is always there para sa kanyang pamilya, para sa mga taong pinagkakatiwala sa kanya ng Panginoon. Sabi po ng Biblia, mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Ano po yung sabi sa mga husbands? Husbands, love your wife just as Lord Jesus Christ loved the church. The woman of God will love you, will magpapasakop sa inyo if he find you worthy of his submission. Kaya stand firm sa mga salita at mga pangako ng Panginoon. I know it's very hard bilang man of God. We sometimes fail the Lord. We sometimes not being the rock. We sometimes not being the fortress that our loved ones needs. Tayo rin po'y nanghihina, tayo rin po'y nanlulupaypay. Pero mga kapatid, gusto ko kayong encourage. Just like as Joseph, posible po na ma-maintain. Posible po na magtiwala tayo sa Panginoon kahit hindi po natin nakikita yung mga ginagawa, yung mga workings niya. Even in the presence of the enemy, even in the presence of evil, hindi itatouch ng kaaway yung mga taong pinagpe-pray mo. So stand for your family, stand for your friends, stand for your siblings. Remain pure, remain faithful to the Lord. Because that is how the man of God should be, a righteous one. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Panginoon, na tinuturuan niyo po kami, Panginoon, that your promises are true. We can trust on you. We can rely on you, Panginoon, because you are a strong fortress. At pagka sinabi po namin strong fortress, Lord God, kahit anong kalamidad, hindi po magagapo iyan. Hindi po madidestroy iyan. Because the foundation is found onto your word. Salamat po, Panginoon, sa revelation na ito. May we apply it, Panginoon, sa mga buhay po namin dahil sabi niyo po sa inyong salita, pinagpala yung mga taong nakikinig at nagsasagawa ng aking mga salita dahil sila ay yung mga taong nagtayo ng kanilang tahanan, ng kanilang bahay sa solid foundation. Pero yung mga taong nakinig lang at hindi in-apply, sila ay parang mga taong nagtayo sa buhanginan. Dumating ang unos, dumating ang bagyo, sila ay gumuho. Pero pinagpala ang mga taong gumagawa at nakikinig at nagsasagawa. So build our family, build our community bilang men of God onto the strong foundation. Tayo dapat yung pinakaunang nakikitang doer. We are called the head, not the tail. Tayo dapat yung nagiging a good example. Tayo dapat yung nagiging influencer, lalong-lalo na sa mga taong malalapit sa atin. This is an encouraging message for us. And not only for the men of God, but for us in general. Remain faithful, remain steadfast to the Lord's words and promises. Yun lamang po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Again, sa message na ito. So yun po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang kapangyarihan na ito, Panginoon, na bumalot sa amin the entire week, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katatagan ng kalooban. Patuloy, Father God, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng zeal, Panginoon, sa aming mga puso na masunod, Panginoon, ang inyo pong mga inuutos sa amin. Father God, we can't do this without you. We need your help, Panginoon. Salamat po dahil meron po kami masasandalan in times of needs. Salamat po, Panginoon, kapag bumibigay na yung aming mga katawan, naririyan po yung inyo pong balikat, naririyan po, Panginoon, ang inyo pong shoulders to lean on. Kailangan po mapapurihan, mapasalamatan sa pangalan niyo po. I'm just Panginoong Jesus. Amen and amen. So manatili po tayo nakatayo para sa Lord's Supper.